Minasan konbanwa o tsukaresama desu. So yun guys, no, kanina po habang nagsisend ako ng mga files sa mga nag-avail po ng soft copy reviewers for JLPT, napaisip ako kung ano nga ba yung pwede kong mai-share din through video para lahat na sa mga nanonood po, na kung ano nga ba yung pwede natin mai-share na guideline kapag mag-aaral po tayo ng Nihongo. Especially guys, sa mga beginners. So kung beginner ka, save mo tong video na to and don't forget to share para marami na rin po yung makapanood, no? So, since may experience na rin po tayo sa pagtuturo ng Nihongo, if I'm not mistaken, nasa 9 years, going 9 years na tayo sa pagtuturo ng Nihongo. And yung mga students natin, nag-take po sila ng exam, ng JFD, ng JLPT, N5, N4, N3. Yung technique na ginagawa natin sa pagtuturo is in-apply po natin unang-una sa sarili natin and in-apply po natin at in-apply po natin sa mga students natin na nag-aaral ng Nihongo. So this video guys is for you especially kapag wala ka pang idea sa pag-aaral ng Nihongo. So ano nga ba yung dapat nating i-prepare? Ano nga ba yung pagkakasunod-sunod kailangan nating gawin pag mag-aaral po tayo ng Nihongo? Again guys, specifically po ito sa mga wala pang idea and kung may idea na po tayo at may master na po tayo, specifically kung N2 or N1 ka na, pwede nyo na pong skip tong video na to. But for those students na gusto mag-aral na Nihongo or nag-aaral na Nihongo at gusto magkaroon ng guide sa pag-aaral, so this video is for you. So number one guys is vocabulary. Yan po yung una natin kailangan na isort. So number one guys is the noun. So vocabulary, number one is noun. Second is verb, adjective, adverb, and then conjunction. So sa pag-aaral po ng vocabulary, madalas po yung sinusort lang natin is hinahanap lang natin yung meaning. But I highly recommend, I highly suggest na aralan din po natin yung usage ng vocabulary para kahit paano is hindi rin po tayo malito kapag mag-a-apply na po tayo sa grammar. So, number two is kanji. Sa pag-aaral po ng kanji is huwag mo siyang bibiglayin kung kaya mo ng 10 piraso ng kanji, 10 individual kanji. Aralin natin yung onyomi, kunyomi, at saka yung meaning niya. So sa mga wala pang idea, ang kanji po ay Chinese character and meron po siyang two readings, which is number one, ang onyomi, the Chinese sound reading, and the second one is kunyomi or the Japanese sound reading. So sa pag-aaral po ng kanji, katulad na nabanggit ko kanina, kailangan po natin is alamin or study yung stroke order, yung meaning, yung onyomi, and then yung kanyang kunyomi. So each day, mag-prepare ka ng at least 10 kanji. Number 3 is the grammar. Sa grammar naman, hindi lang yung meaning, but also the usage of the specific sentence pattern and yung kanyang mga conjugation. Like example, no? Kung yung grammar na yon is kailangan niya ng te form, kailangan niya ng jishoke or dictionary form, kung kailangan po niya ng naike or negative form, kung kailangan po niya ng past tense or kung kailangan niya ng different type of conjugation na i-apply at kakailanganin din sa grammar na yun. Again, number 3 guys is the grammar. Sa grammar po, kailangan po nating intindihin yung use niya, kung paano siya ginagamit, and ano yung meaning ng grammar na yon. So, meron ka ng vocabulary, meron ka ng kanji, meron ka ng grammar. Now, pwede ka na mag-proceed sa reading. So, paano nga ba yung reading? So, kung nasa Japan ka, may mga binibigay na flyers, 'di ba? So, pwede mong basahin 'yon. Or kung wala naman, pwede kang mag-avail or pwede kang maghanap ng mga reading materials like kung ano yung specific na level na gusto mong or yung target na gusto mong i-take sa JLPT or sa JFT. Like example, no, ang dami na po ngayon sa JFT na naka-upload na po yung mga soft copy materials and pwede na po siyang i-download. And even sa mga JLPT guys, ang dami na pong mga naglipa na mga study materials. But kung gusto nyo po mag-avail sa atin, welcome po tayo para kahit paano po is meron na rin po tayong hindi na rin po natin kailangan maghanap pa online. So again, the next one is the reading comprehension. So sa reading comprehension is
relax ka lang since hindi ka pa magti-take ng exam, para ka lang nagbabasa. So, I suggest na maghanap kayo ng reading comprehension na may mga questions. So, mamaya ko na po sasabihin yung gusto ko pa sabihin, no? But, again, number 4 is the reading comprehension. So, kapag may mga time ka, like example, QK, i-open mo yung cellphone mo, o kaya kung meron ka nakita na papel, tingnan mo lang, mga flyers, mga notes, mga um, tawag dito, mga emails, etc. So, para makatulong din sa mga ano nyo po. And also, marami na rin pong mga naglipa na Nihongo or Japanese language na application. So, mga apps po, no? So, pwede po kayo mag-download ng mga ganun. And I think and I believe may mga reading materials na po kayong makikita doon. That's the number 4. And the number 5 po is the listening. Ako po, ang ginagawa ko noon na nag-aaral ako and until now is yung Japanese live drama. Sa Japanese live drama po kasi is nakikita natin yung emotion ng tao kasi tao siya mismo, no? Then yung facial expression niya, yung words na sinasabi niya, and yung body language nakikita na rin natin. So, isa yun sa mga technique na mabibigay ko sa inyo. And also yung mga Japanese podcast. Number 2 is Japanese podcast. Kung wala kang ginagawa, yan bago ka matulog, or kung may mga vacant time ka, pwede kang makinig ng mga Japanese podcast. So, ngayon is nakahiligan ko po na makinig ng mga Japanese podcast. So, naglipa na po ito sa YouTube. So, pwede po kayong makapanood nito. And that is totally free. And number 3, yung mga listening comprehension na N5, N4, N3, N2, N1. So sa mga JFT, mayroon din po sa JFT na listening or mga audios po, no? So na pwede nyo pong mapakinggan. Kasi guys, yung sa kung ano yung tina-target nyo na level na gusto nyo i-take, I highly recommend na mag-advance kayo ng listening. Like example po, nakikinig or target niyo is N4 level, no? So pwede po kayong makinig ng mga entry level na listening. So if target niyo po is A2 level ng JFD, try niyo pong pakinggan yung mga entry level or N4 level na listening comprehension. So yun guys, natapos na po natin yung 4. Number 1 is the vocabulary sorting. Number 2, grammar. Number 3, reading. Number 4 is listening. And number 5 guys is the mock test. Yan po yung makakatulong sa inyo kung ang target po natin is to pass the JLPT or to take JFT exam. So ang mock test po guys is makakatulong sa inyo kasi ikukondisyon niya kayo kung paano yung form ng exam, kung paano yung flow ng exam, at kung ano yung mga ini-expect nyo na mga lalabas na possible sa exam. So guys, if you're planning to take JLPT, meron po tayong available na mga soft copy. We have N5 secret sauce, we have N4 secret sauce, we have N3 secret sauce, we have N2 all-in-one, and we have N1 all-in-one. So yun guys, arigatou gozaimashita.